Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga sundalo, police, Coast Guard, firefighters, jail officers, at lahat ng uniformadong tagapaglingkod at sa inyong mga pamilya. Ako po si Father Dion, isang paring katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at isang kapilyan na hukbong katihan ng Pilipinas. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Tuesday, January 20, 2026, sa ikalawang linggo ng karaniwang panahon. At ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay nagpapaalala sa atin na hindi katulad ng tao ang pamantayan ng Diyos. Sa ating unang pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel, chapter 16, verses 1 to 13, inutusan ng Diyos si Samuel na pumili ng bagong hari. Dumaan ang mga anak ni Jesse, malalakas, matatangkad, at kahanga-hanga. Akala ni Samuel, iyon na ang pipiliin ng Diyos. Pero sinabi ng Diyos, huwag mong tingnan ang anyo o tangkad. Hindi gaya ng tao ang pagtingin ng Diyos. Ang tao ay tumitingin sa panlabas, ngunit ang Diyos ay tumitingin sa puso. Sa huli, si David ang pinili. Ang bunso, pastol, hindi napapansin at halos nakalimutang tawagin. Para sa mga sundalo at mga nakauniforme, malinaw ang mensahe. May mga sakripisyong hindi napapansin. May mga gabing walang papuri. May mga gawaing tahimik ngunit mabigat. May mga panahong parang walang nakakakita. Ngayon, sinasabi ng Diyos, nakikita kita. Alam ko ang laman ng puso mo. Mahalaga sa akin ang tapat mong paglilingkod, kahit tahimik. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Marcos, chapter 2, verses 23 to 28, pinuna ang mga alagad dahil pumulot sila ng uhay sa araw ng pamamahinga. Para sa mga Pariseo, batas muna bago tao. Pero sinabi ni Jesus, ang araw ng pamamahinga ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa araw ng pamamahinga. Para sa mga sundalo at frontliners, may duty kahit pagod. May tawag kahit pahinga. May sakripisyo kahit pamilya ang kapalit. Ang paalala ni Jesus, ang batas ay para magbigay buhay, hindi para pumatay ng loob. Ang pananampalataya ay para magpagaling, hindi para dumagdag sa bigat. Ang Diyos ay may malasakit para sa inyong katawan, isip at puso, hindi lang sa pagsunod sa patakaran. Mga kapatid, sa mundong tumitingin sa ranggo, medalya at resulta, sinasabi ng Diyos, puso ang tinitingnan ko. Sa mundong mahigpit at mapanghusga, sinasabi ni Jesus, ang awa ang una. Kung ikaw ay pagod, pero patuloy na naglilingkod, nasusugatan pero hindi umaalis, tahimik pero tapat, alalahanin mo ito. Hindi ka invisible sa Diyos. Ang paglilingkod mo ay may saysay. Ang Diyos ay kakampi ng tao, hindi kalaban. Tulad ni David, maaaring hindi ikaw ang pinakakilala, pero maaaring ikaw ang pinakamatapat. At tulad ng itinuturo ni Jesus, ang tunay na lakas ng pananampalataya ay may awa, pahinga, at malasakit. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, turuan mo kaming tumingin tulad mo, hindi sa panlabas, kundi sa puso. Palakasin mo ang aming mga sundalo at lahat ng nakauniforme na tahimik na naglilingkod. Ingatan mo ang kanilang mga pamilya at ipaalala mo sa amin na ang awa at malasakit ang tunay na lakas ng pananampalataya sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.